Mga minamahal, narito na po tayo sa pinakamahalagang yugto ng ating pumalagawain. Ito po ang pakikinig ng salita ng ating pinakamamahal na Diyos. Kaya na po kayo tumayo bilang pagbigay galang sa salita ng ating dakilang Diyos na dali ng po ng ating mag-aral, ang ating beloved preacher, beloved Brother Bob Biluna. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating pong minamahal kapatid, ang ating kapamangharal, ating beloved preacher, Brother Paul Manzano, and praise God. Na mahal, misanan pa tayo dumalangin upang tayo gabay at patubayan ng ating dakilang Diyos sa pakikinig, pag-aaral, salita ng ating dakilang Diyos na buhay. Tayo dumalangin. Dakilat pa pagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Isus. Amang banal, misanan pa sa pangunang panalangin ng aming minamahal at ginagan na pastor and time prophet, muli ang bawat isa sa amin ay tao sa puso nagpupuri, nagpapaabot at dakilang pasalamat na muli namin ipaabot ang isang kataas-taasang pagpupuri sa iyong marilag at makapangyarihang pangalan. Pinakamamahal na Panginoon, muli kami humihingbal kahabag ang kapatawaran, saan manasumpungan na manasabi na isip na kilos man hindi mo kinalugdan, patawan bawat sa amin. Pinakamamahal na Panginoon, sa oras ito na paghahayag ng iyong banal na salita, ikaw po ang maglagay ng mga salita sa mga labi sa lang sa akin na walang magagawa. Malinaw po ipaunawa ang kahalagahan ng iyong banal na salita sa lahat nakikinig sa mga oras ito. Kaya sa mga pagpala, ito po sa madalangin, sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. At sama-sama naming sinasaway, lahat ng uri, demonyong wastanas, lumayas ka sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Minsan nagpapaabot ang isang kataas-taas ang pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakilat parangal, una at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At ako rin po nagpapaabot ng kadobling paggalang sa ating minamahal at ginagan Pastor our dearly beloved evangelist, Will Gistad Almeda, a man of God, prophet of God. Ganon din po sa kanilang minamahal mga anak, minamahal sa buhay at sa lahat ng kabalikat sa mga lagawain na ating pinakamamahal na Panginoon. At patuloy po nating inaalala ang precious memories ng ating beloved son pastor. Ang mga turot aral, ining mabuting bagay sa bawat sa atin. Pagbati din po sa lahat po ng ating minamahal kapatiran, sa lahat po ng ating minamahal ng bisita. Welcome po sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos at sa lahat po ang minamahal ko na nakaantabay sa mga osito, Luzon, Visayas at Mindanao. Maging dyan po sa ibayong dagat. Isang magandang gabi na po sa inyong lahat. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Dakila ang Diyos. Mapagpalang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Minamahal, tayo po na totoong kinahabagan ng ating dakilang Diyos. Tayong minamahal na totoong pinagpala ng ating dakilang Diyos sa buhay. Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan? Na isang ating dakilang Diyos minamahal na tayo po ay ariing ganap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kailangan na mahal, ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan? Kung tayo pong minamahal ko ay lalakad na may kaganapan at ibigin ng kawaan at lalakad ng kababaan na kasama po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ano po ang sabi naman? Pakibasa po. The book of the prophet Micah, chapter 6, verse 8. He hath shewed thee, O man, what is good, and what doth the Lord require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God. In the book of Psalm, chapter 106, verse 3. Blessed are they that keep judgment, and he that doeth righteousness at all times. Dito po sa aklat ng Mikas, Kabanatang 6, Talatang 8 at Awit 106, Talatang 3. Kanyang ipinakikilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa na may kaganapan at ibigin ang kaawaan at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Mapalad sila nang nag-iingat ng kahatulan at siyang gumagawa ng katwiran sa buong panahon. Amen. Amen. Praise God.
Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Ang ating dakilang Diyos ang siyang maglangis sa kanyang banal na salita. Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan ng mahal? Tayo mga tinubos, lubos sa pinagpala ng ating dakilang Diyos sa buhay. Ano po ang sinasabi ng mahal? Kailan po tayo aaring ganap ng ating dakilang Diyos, maging kaaya-aya sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon? Ano po ang sabi ng Mika 6:8? Kung tayong namahal ko ay lalakad at gagawa na may kaganapan sa harapan ng ating dakilang Diyos. At ibigin po natin ang kaunawaan at lalakad po tayo na may kababaan na kasama po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dito po tayo aaring ganap ng ating dakilang Diyos. Dito po tayo totoong kakahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At dito po tayo lubos sa pagpapalain ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Dahil ang sabi ng Salmo 106:3, mapalad ang tao na nag-iingat ng kanyang kahatulan. Amen? Mapalad po tayo ng mahal ko, hallelujah, na nag-iingat ng kahatulan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Lubos po tayong kakahabagan ng ating dakilang Diyos. Amen? Ito po'y aariing ganap ng ating pinakamamahal na Panginoon. At lubos po tayong pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan ng mahal? Sa ating mahal ko na nag-iingat sa tipan ng ating dakilang Diyos. Banal na kasulatan, nagkasag ng mahal ko na hindi po natin makikita ang kabagsikan ng ating dakilang Diyos, bagkos ang makikita po natin ay ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ano po ang sabi ng mahal ko? Pakibasa po. Roma 11:22. The book of Romans chapter 11 verse 22. Behold, therefore, the goodness and severity of God on them which fell, severity. But toward thee goodness, if thou continue in his goodness, otherwise thou also shalt be cut off. Mga taga-Roma Kapitulo 11, versikulo 22. Masdan mo nga ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Ang kabagsikan ay isang nangahulog. Dapat ang kabutihan ng Diyos sa iyo. Kung mamamalagi ka sa kanyang kabutihan, sa ibang paraan ay ikaw man ay puputulin. Amen. Praise God. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan ng mahal? Sa ating na nag-iingat sa katulan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ating mahal at tinubos, inaring ganap ng ating dakilang Diyos sa buhay. Ano po ang sinasabi ng mahal? Dahil iningatan po natin ang kahatulan ng ating dakilang Diyos, Biblia nagsasabing ng mahal ko na hindi po natin makikita sa ating buhay yung kabagsikan ng ating dakilang Diyos, bagkos sa makikita po natin ay ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Makita po ng mahal ay ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Amen? Hindi po natin makikita ang kabagsikan ng ating dakilang Diyos. Bagkos, Biblia nagsasabi ng mahal, ang puot at galit ng ating pinakamamahal na Panginoon ay doon sa sumasalangsang sa salita ng ating dakilang Diyos. Amen? Biblia nagsasabi ng mahal ko, 2 Tesalonica 1:8-9, na ang ating dakilang Diyos ay maghihiganti sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya mahal, nakita po natin sa ating kapaligiran, sa mundo na nilalakaran po natin, mahal ko, na kung saan ang mga tao ay naandyan nangamamatay, sila nangapapahamak. Bakit mahal? Dahil hindi nila pinahalagahan ang katawagan ng ating dakilang Diyos. Hindi nila pinahalagahan ang kahatulan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya naandun po silang namahal sa tinatawag na pagkapahamak. Subalit tayong namahal ko na totoo nagpapahalaga sa salita ng ating dakilang Diyos sa buhay ng mahal. Nakita po natin namahal ko ang pag-ibig, pag-aaruga, pagmamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kung silang namahal ko na hindi nagpapahalaga sa ating dakilang Diyos, nandun sila sa pagkapahamak. Subalit tayo nagpapahalaga ng mahal. Kung sila ay nasa pagkapahamak, tayo nasa pagliligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Tayong mahal ay totoong nasa pagliligtas ng ating dakilang Diyos sa buhay. Amen?
Siguro po, minamahal, marami po sa atin ang nakapakinig, nakakita, minamahal ko, sa balita na kung saan isang eroplano ang bumagsak dyan po sa dako ng Brazil. At lahat po ng lulan doon, minamahal ko, silang lahat ay nangasawi. Walang natira kahit isang namahal. Lahat po sila ay nangamatay. Naando po, minamahal, ang sinasabi ng banal na kasulatan, minamahal ko, na kung tayo po, minamahal, ay lalayo sa ating dakilang Diyos, minamahal ko, wala po tayong makikitang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala po tayong makikitang pag-iingat ng ating dakilang Diyos sa buhay. Subalit nakita rin po natin na mahal at narinig po din natin na mahal ko ang dakilang patotoo ng ating minamahal kapatid, ang ating beloved sister Mary Ann Bongo, na kung saan na mahal ko sa dako ng Saudi Arabia, sila tutungo doon sa dako ng London, na habang binabagtas sila ang minamahal ko, yung lugar na patutunguhan nila, sila po minamahal ko, nakasakay din sa aeroplano. Habang sila patungo doon sa London, minamahal, hindi pa po sila nangangalahati. Nagkaroon na po ng aberya yung aeroplano na kanilang sinasakyan. At papunta na po, minamahal ko, ang aeroplano doon sa tinatawag na pagbagsak. Nakatungo na po, minamahal, ang ulo ng eroplano at patungo na po, pabulusok na, minamahal, sa lupa. Mga mamatay na silang lahat, minamahal ko. Yun po ang nasa isip ng marami doon. Nagalumihan na sila, nagsisigawan na sila, minamahal. Subalit ang ating minamahal na kapatid, beloved sister Mary Ann, minamahal ko, isa lang, minamahal, ang kay nasa isip, ang turo at aral, minamahal ko, na natutunan niya sa ating minamahal at ginagawa na pastor, a man of God, prophet of God, minamahal ko, na sa oras sa kapahamakan, minamahal, tumawag ka lang sa ating dakilang Diyos at may Diyos na dirinig sa iyong panalangin. At yun po ang kanyang ginawang minamahal. Siya po'y tumawag sa ating dakilang Diyos. Sinambitla niya sa kanyang mga labi yung minamahal ko, ang salitang papuri sa ating dakilang Diyos, ang kataas-taasan pagpupuri sa ating dakilang Diyos, ang salitang hallelujah, praise the Lord. Maraming beses niyang binanggit ang salita na yung minamahal ko. At ano po ang nangyaring minamahal? Laking gulat minamahal ng piloto. Nakita niya yung isang kamay minamahal ko, hallelujah, na humawak doon sa kanilang eroplano na kanilang sinasakyan. At unti-unti minamahal, sila nakarating doon, nag-emergency landing sa lugar ng Qatar. Hinanap ng piloto minamahal ko kung sino yung nagsisigaw. At nakita ng piloto kung sino yon. Walang iba, kundi ang ating minamahal kapatid, ating beloved sister Mary Ann Bongo. At ikunento minamahal ng piloto kung ano yung pangyayari. Na sinabi ng piloto na habang ikay sumisigaw ng hallelujah, praise the Lord, merong isang malaking kamay ang humawak sa ating eroplano at ay unti-unting iningatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nakita niya ang minamahal ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Dahil yan ang sinasabi ng banal na kasulatan, Isaiah 43:2, nasa tubig ka man, nasa apoy ka man, nasa lupa ka man, ng minamahal, nasaan ka man lugar, ng minamahal ko, iingatan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dahil ang kamay ng Diyos ay hindi umigsi. Amen? Hindi maigsi ang kamay ng ating dakilang Diyos na mahal. Amen? Kung sa tao makikita po natin parang imposible na mahal ko, subalit sa Diyos walang imposible. Amen? Sa ating dakilang Diyos na mahal ay walang imposible. Amen? Ibigay lang po natin yung totoong tiwala natin, yung totoong panampalataya natin, yung totoong pag-asa natin, ibigay lang po natin sa ating dakilang Diyos at pakikita po natin na mahal ko, ng ating dakilang Diyos ay tutugon sa ating mga panalangin. Amen? Hindi maging walang saysay na mahal yung ginagawa po natin sa harapan ng ating dakilang Diyos. Amen? Ipapakita ng ating dakilang Diyos na mahal ang kanyang mga kababalaghan, ang kanyang himala na mahal. Amen? Bakit? Dahil naandyan na mahal, merong ang tao ng Diyos. Amen? Praise God. Ang ating minamahal at ginangalan na pastor, patuloy na kaluhod, nagsusumamo sa ating dakilang Diyos upang tayo na mahal ko ay gabayan, patnubayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya Biblia nagsasabing na mahal ko, hallelujah, Salmo 73:28, sabay ng basahin, Hebreo 4:16, na isang mabuting bagay ang lumapit sa ating dakilang Diyos at gawing kanlungan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pakibasa po. In the book of Psalm, chapter 73, verse 28.
but it is good for me to draw near to God. I have put my trust in the Lord God, that I may declare all thy works. The book of Hebrews chapter 4, verse 16. Let us therefore come boldly under the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Mga awit Kapitulo 73, versikulo 28. Ngunit mabuti sa akin na lumapit sa Diyos. Ginawa kong aking kanlungan ang Panginoong Diyos upang aking maisaysay ang lahat niya ng iyong mga gawa. Dito po sa Hebreo Kapitulo 4, talata 16. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsitamo ng awa at makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangailangan. Amen. Praise God. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Palakpak na makakarating sa atin ng biyaya ng ating dakilang Diyos sa buhay. Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan ng minamahal? Nakita ng ating minamahal na Haring David, minamahal ko, kung gaano kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung paano po siya iningatan ng ating dakilang Diyos na mahal. Kaya Biblia nagsasabi, minamahal ko, Salmo 73:28, isang mabuting bagay ang lumapit sa ating dakilang Diyos at gawing kanlungan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hebreo 4:16, na kung tayo lalapit sa ating dakilang Diyos na mahal, ito po'y maaasahan natin sa panahon ng ating mga pangangailangan. Amen? Lumapit ka lang na totoo sa ating dakilang Diyos. Walang pag-aalinlangan na mahal, lumapit ka lang na totoo sa ating dakilang Diyos. Buong puso, buong pagpapakumbaba, buong paninikluhod na mahal ko, lumapit lang tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nasa kahirapan ka man, mahal ko, nasa kabiguan ka man, nasa kawalang pag-asa ka lang, siguradong mahal, kakahabagan ka ng Diyos. Amen? Iingatan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Aabutin ka ng ating dakilang Diyos na mahal. Dahil ang ating dakilang Diyos, siya po ay mapagpalang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen? Kaya nga, mahal, Biblia nagsasabing, mahal ko, ang salita ng ating dakilang Diyos, ito po ay mangyayari at magaganap sa bawat isa sa atin. Ang pangako ng ating dakilang Diyos, ito po ay mangyayari at magaganap sa bawat isa sa atin. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, unang Pedro 3:9, ang ating dakilang Diyos, siya po ay hindi mapagpaliban sa kanyang banal na pangako. Amen? Ang ating dakilang Diyos na mahal, Hebreo 13:8, Biblia nagsasabi ang ating dakilang Diyos, siya noon, ngayon at magpakailanman. Amen? Kung ang ating dakilang Diyos na mahal, siya po ay nagpapagaling noon. Hanggang sa kasalukuyan ng mahal, ang ating dakilang Diyos ay magpapagaling din sa mga oras na ito. Amen? Kahit ano man ang iyong karamdaman, problema, kabigatan ng mahal, Biblia nagsasabi ng mahal ko, kapag ikay lumapit sa Diyos, bibigyan kang kagaanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Bibigyan kang kagaanan ng ating dakilang Diyos na mahal. Katulad ng mahal ko ng patotoo ng ating minamahal kapatid, ating beloved Brother Nick. Dati-rating na mahal, siya po'y talamak sa pagiging lasinggero. Sakit po siya sa ulo ng kanyang beloved wife. Talagang naandong na mahal, nag-umiyak na kanyang minamahal asawa. Wala pong totoong pagbabago sa kanyang buhay. Subalit isang araw na mahal ko, hallelujah, nang tinanggap nila ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po ang nangyari na mahal? Yung ating minamahal kapatid, ang ating beloved Brother Nick na mahal, yung kanyang bisyo na nagpapahirap sa kanya, inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kinahabagan siyang totoo ng ating dakilang Diyos na mahal. At meron pa pong pangyayari sa kanyang buhay na mahal ko, ng time na wala pa po siya sa ating dakilang Diyos dahil doon nga po siyang namahal ko, talamak sa pagiging lasinggero, dumating po ang pagkakataong namahal na siya po ay pinagsasaksak ng kanyang mga kainuman. Na andon pong namahal, lupay-pay na siyang namahal ko sa lupa dahil sa dami ng tama. Subalit dahil sa habag ng ating dakilang Diyos, sa pagsusumamo ng ating minamahal kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoong na mahal,
Pagkatapos ng panalanginan ng kanyang beloved husband, minamahal ko, ang ating minahal kapatid, iningatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na andong minamahal, butas-butas ang damit, pero wala kang makitang sugat. Totoong minamahal, ang ating dakilang Diyos ay nag-iingat, minamahal ko. Amen? Tumawag ka lang totoo sa ating dakilang Diyos, minamahal. Ibigay mo lang yung totoo mong pananampalataya sa ating dakilang Diyos sa buhay. Amen? Kaya ano po ang sabi ng mahal ko? Huwag po tayong manghinawa, amen, sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Bagkos ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan, tayo mga mahal ko ay makipagbaka ng mabuting pakipagbaka sa ating pananampalataya. Isakbat po natin na mahal ang turbante ng kaligtasan. Pakibasa po. The book of Ephesians chapter 6, verse 11. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. The first book of Timothy, chapter 6, verse 12. Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. Dito po sa Efeso, kabanatang 6, talatang 11. Talatang 11, po siya. Magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Dito po sa unang Timoteo, kabanatang 6, talatang 12. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Manangang ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Amen. Amen. Praise God. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan ng mahal ko? Na tayong mahal ko ay makipagbaka ng mabuting pakipagbaka sa ating pananampalataya. Bakit naman? Dahil dito po tayo tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Isakbat po natin naman ang turbante ng kaligtasan. Amen? Huwag po tayong magpapabayaan ng mahal ko sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dumating man ang kahirapan, problema sa ating buhay ng mahal ko, huwag po tayong magpapabaya sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil Biblia nagsasabi ng mahal ko, hallelujah, dapat hanapin mo muna ang karya ng Diyos at ang bagay ay idaragdag sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Nasa kahirapan ka bang na mahal ko, aabutin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Nasa problema kang mahal ko, lulutasin ng aling dakilang Diyos ang mga suliranin. Amen? Yan po ay pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggat tayo nagpapakumbaba sa harapan ng ating dakilang Diyos. Hanggat tayo nagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggat tayo mahal ko ay naninikluhod sa ating dakilang Diyos sa buhay. Naandyan po ang mahal ang habag, patnubay, pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan ng mahal ko? Sa atin na tinubos ang ating dakilang Diyos. Sa ating mahal na totoong kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po ang sinasabi ng mahal ko? Upang tayo maging matibay, matatag ng mahal ko, at manatili sa atin ang dakilang pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Ano po ang sabi ng mahal ko na dapat po nating pagtibayin sa harapan ng ating dakilang Diyos. Mabisang paraan na dapat po nating gawin. Ano po ang sabi ng Salmo 77:11 hanggang 12, huling talata, Josue 1:8. Maghanda na po ang ating minamahal awit, ating minamahal na mga. The book of Psalm chapter 77, verses 11 and 12. I will remember the works of the Lord. Surely I will remember the wonders of old. I will meditate also of all thy work and talk of thy doings. Awit ang Kapitulo 77, versikulo 11 at 12. Babanggitin ko ang mga gawa ng Panginoon, sapagkat alalahanin ko ang mga kababalaghan mo ng una. Bubulayin ko ang lahat ng iyong gawa at magmumuni tungkol sa iyong gawa. Amen. Praise God. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan ng mahal ko?
na dapat po nating pagtibayin sa harapan ng dakilang Diyos. Isang mabisang paraang na mahal ko na dapat po nating gawin. Ano po ang sinasabi ng Salmo 77, 11 hanggang 12 na ating babanggitin sa ating mga labi at ating alalahanin at pagbubulay-bulayan po natin na mahal ko ang gawa o mga pangyarihang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Diyan po tayo palalaguing totoo ng ating dakilang Diyos na mahal. Amen? Diyan po sa ating na mahal ko ang dakilang pag-ibig, pagmamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon. At dahil napagtagumpayan po natin ang lahat ng bagay sa harapan ng ating dakilang Diyos, naibigay po natin ng mahal yung pong pananampalataya natin, buong tiwala natin sa ating dakilang Diyos. Ano po ang sabi ng Josue 1:8 na mahal ko? Tayo pong mahal ko ay magkakaroon ng mabuting kawakasan, ng mabuting pananagumpay. Pakibasa po naman. The book of Joshua chapter 1 verse 8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Dito sa Josue, kabanatang 1, talatang 8. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi yung pagbubulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy yung pagiginawain ang iyong lakad at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting pagtatagumpay. Amen. Amen. Praise God. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan ng mahal ko? Kapag iningatan po natin ng mahal ko ang kahatulan ng ating dakilang Diyos, iningatan po natin ng mahal ko ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon at pinagbulay-bulayan po natin araw at gabi ng mahal. Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan? Sa ating mahal ko, na totoong napagtagumpayan po natin ang salita ng ating dakilang Diyos. Biblia nagsasabing ng mahal ko, tayo po ang mahal ay magkakaroon o magkakamit ng mahal, nagmumula sa kamay ng ating dakilang Diyos ng isang mabuting kawakasan, isang mabuting pananagumpay. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Awitan po natin ang ating dakilang Diyos. Pasalamatan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong mahal, na totoong gumagawa ng pinakamabuting bagay sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang Diyos ay mabuti. Dakila ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya isang mabuting bagay na mahal, na mapapurihan po natin, mapasalamatan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Buong puso, buong kalakasan na mahal, buong pananampalataya, mapasalamatan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tawitan natin ang ating dakilang Diyos.